Ang isang pamilyang ito ay bigla na lang nawala sa isang iglap nang hindi inaasahan ng kahit sino. At mas lalo pa nilang ikinagulat nang nalaman nila kung sino ang may kagagawan ng pagpaslang. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Nitong taon lang, May 2023, isang pangyayari ang bumulabog sa isang mapayapang bayan sa Texas. May pinatay na buong pamilyang naninirahan lamang ng simple sa lugar na iyon. Pero ang ikinagulat pa ng lahat, ang suspect sa massacre na naganap ay ang mismong anak din nilang binata. Kilala siya ng karamihan na tahimik at mabait na bata, kaya lubos na lang ang kanilang pagtataka kung paano niya nagawa ang karumal-dumal na krimeng ito. Ito ang sasagutin natin sa kwento natin ngayon. Ang state ng Texas ay ika-11 sa rango sa listahan ng pinakamapanganib na state sa US nitong taong 2023. Dahil ito sa mga halo-halong krimen kagaya ng pamamaril, pagnanakaw, pagpatay at iba pa. Gayunpaman, may mga ibang bayan pa rin naman dito na payapa at konti lang ang nagaganap na krimen. Isa na doon ang maliit na bayan ng Nash na matatagpuan sa Bowie County, Texas. Dito din piniling manirahan ng Ulalde family. Binubuo ang kanilang pamilya ng 46 years old na si Ruben Ulalde, ang asawa niyang si Aida Garcia at ang kanilang 4 na mga anak. Ang mag-asawa ay parehong ipinanganak at lumaki sa Mexico bago sila lumipat sa US nang sila ay nasa edad na 20s. Isang masipag na tao si Ruben mula sa Calderon, habang si Aida naman na mula sa bayan ng Nopalera ay inilarawan bilang isang mapagmahal at maalagang babae. Pinili ng pamilyang manirahan sa komunidad ng Lemon Acres kung saan kasama nila doon ang 3 sa kanilang 4 na anak na sina Lisbeth, 24 years old, Cesar, 18 years old, at ang bunsong si Oliver na 5 taong gulang pa lamang. Ang panganay nilang si Diana ay umalis na sa poder ng kanyang mga magulang at naninirahan naman ito sa ibang state sa US upang magsimula ng sarili niyang buhay. Kilalanin pa natin ngayon ang bawat isa sa magkakapatid at simulan natin yan sa kanilang pangalawang anak na si Lisbeth. Si Lisbeth ay kakagraduate lamang mula sa Texas A&M University, Texarkana at nais nitong maging isang guro. Kilala siyang mapagbiro, may busilak na kalooban, supportive at masayahin ng mga taong malapit sa kanya. Maliban pa doon, kaka-engage niya lang din sa kanyang kasintahan at kaeskwelang si Jeremiah Reynolds kung saan nagpaplano na ang dalawa para sa kanilang kinabukasan. Ipinanganak naman noong January 8, 2005 ang pinakasentro ng kasong ito na si Cesar Ulalde. Nag-aaral siya sa Texas High School at magtatapos na sana ito sa taong ding 2023. Pangarap naman itong makapagtayo ng sarili niyang negosyo bilang isang tubero o plumber, at yun ang isang bagay na pinagtutuunan niyang pag-aralan. Mahilig din siyang maglaro ng soccer sa kadahilan ng nagbibigay daw ito sa kanya ng adrenaline rush sa tuwing siya ay nasa field. Dagdag pa roon, mahilig din daw siyang maglaro ng video games kung saan ayon naman sa kanyang sariling mga salita, nakakatulong di umano ito sa kanya na matakasan ang realidad sa tuwing siya ay nakakaramdam ng stress. Maliban sa pagiging mahilig sa sports, si Cesar ay isa ring matalinong binata. Mula pa lamang nang siya ay nasa middle school, nakakakuha na ito ng mga magagandang grado na pangarap pa nga nitong makapasok sa Southern Arkansas University balang araw. Nang puntong iyon, hindi pa raw siya sigurado sa tatahaking landas, pero alam niya lang na gusto niyang kumuha ng kursong related sa larangang medikal. Sa paglipas ng taon, bagaman siya ay nagkaroon ng matataas na grado nang siya ay nasa middle school pa lamang, unti-unti naman itong bumagsak nang tumapak na siya sa high school. Maging ang kanyang ugali at personalidad ay nagbago din sa paglipas ng panahon.
Sa high school, kilala itong tahimik at kakaibang binata na mahilig mag-selfie sa loob ng pampublikong banyo. Kukonti lang din ang kanyang kaibigan pero inilarawan naman nila ito na mabait at magalang kung saan madalas pa nga siyang nakikitang tumutulong sa kanyang ama sa paghahardin. May reputasyon ang kanilang buong pamilya sa komunidad bilang isang simple at mababait na mga tao. Wala silang nakakaaway na kahit sino at nakakasundo rin nila ang kanilang mga kapitbahay. Hindi man kalakihan ng kanilang tahanan, puno naman ito ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Sa kasamaang palad noong May 23, 2023, may isang pangyayaring nagpabago sa lahat ng ito. Ang araw ng Martes na iyon ay nagsimula kagaya lamang ng bawat karaniwang araw sa kanilang bayan. Inaasahan si Lisbeth noon na makarating sa kanyang trabaho sa isang lokal na simbahan mga bandang 8:00 ng umaga. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito nakapasok sa oras ng kanyang shift. Ang biglaang pagkawala nito ay naging nakakapagtaka naman para sa kanyang mga katrabaho dahil sobrang madalang lang kung ito ay mag-absent dati, lalo na ang walang pasabi. Dahil doon, inisip nila na baka may nangyari sa kanya. Sa pag-aalala, sinubukan nilang tawagan ng telepono nito pero lahat ng iyon ay napunta lamang sa voicemail. Ito na ang punto na nagpasya ang isa sa kanyang mga katrabaho na puntahan mismo ang kanilang bahay upang tingnan ang sitwasyon nito. Kasama ang kanyang asawa, nagmaneho ang 35 years old na si Joseph Laida sa tahanan ng mga Olalde sa Lemon Acres. Pagkadating nila doon, nagkataon rin na dumating ang isang malayong miyembro ng pamilya Olalde. Kaya ang tatlo ay nagsabay nang pumunta sa harap ng bahay, subalit pagkakatok nila sa pinto, sinalubong lamang sila ng nakakatindig balahibo ng katahimikan. Nang walang sumasagot pagkalipas ng ilang minuto, nagpasya na sila na pumasok sa loob ng puwersahan. At pagkatapak nila sa loob ng tahanan, kinalabutan sila agad sa kanilang nadatnan. Ang grupo ay hinarap ng binatang si Cesar Olalde na may hawak na baril at balisa. Nang napagtanto ni Joseph na may mali at mukhang mapanganib ang sitwasyon, agad niyang pinalabas ang dalawa, nagsasabing siya ng bahala sa mga bagay. Doon niya napansin ang mga nakakakilabot na detalye sa loob ng bahay, kagaya na lamang ng mga basyo ng bala sa sahig, bahid at tulo ng dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay at lahat ng ito ay patungo sa banyo. Si Cesar naman ay halatang naguguluhan at balisa na tinutukan pa nga niya ng baril si Joseph. Nakakapagsalita ito ng malinaw, subalit halos hindi kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. Kanyang ididetalye kung paano niya sila pinatay at kung bakit niya iyon kinailangan gawin. Siyempre, ang sila na tinutukoy niya ay ang kanyang buong pamilya. Naniniwala ito na ang kanyang pamilya ay mga kanibal at dagdag pa roon, kumbinsido siya na papatayin siya ng mga ito upang kainin kapag hindi niya sila mauunang mapatay. Hindi naman siya nagpaliwanag kung bakit yun ang kanyang paniniwala, pero ang tanging paulit-ulit niya lang na binanggit ay napinatay niya ang mga ito. Natagpuan sa banyo ay ang katawan ni na Ruben, Aida, Lisbeth at Oliver, at lahat sila ay klarong binaril mula sa iba't ibang bahagi ng bahay bago sila kinaladkad papunta sa banyo. Habang hinaharap ni Joseph si Cesar sa loob, ang kanyang asawa naman na nasa labas ay nakatawag na ng 911 upang humingi ng tulong. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ang lahat na available na patrols ay pinuntahan agad ang crime scene. Binigyan din nila ng telepono si Cesar upang makausap ito ng nag-aalalang operator. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dumating rin ang mga pulisya sa lugar mga bandang 10:48 ng umaga. Nang puntong iyon, nagsimulang sumigaw si Cesar sa pulisya at inuutusan sila na barilin na lamang siya habang tinatakot din ang mga ito na magpapakamatay di umano siya. Bilang pagtugon, pinalibutan nila ang buong area habang naghihintay sa pagdating ng isang professional negotiator.
Nagkaroon ng isang madrama at nakakatakot na standoff sa pagitan ng pulisya at ni Cesar, kung saan nagbanta siya na babarilin di umano niya ang mga officer. Ilang dosena pa ng pulisya ang pumalibot sa property na handa na sa posibilidad ng pagkakaroon ng isang shootout, pero sa kabutihang palad, pagkatapos ng 2 oras na pakikipag-usap dito, kusa ring sumuko ang binata. Agad nila itong inaresto bago dinala sa estasyon, habang ang ibang officers naman ay naiwan sa bahay upang simulan ang investigasyon. Nang kumalat ang balita sa bayan, ikinagulat nila ang nangyari, lalo na ang mga kapitbahay ng pamilya. Ang mga ganitong bagay kasi ay madalang lang mangyari sa maliit na bayan ng Nash. Hindi rin maintindihan ng mga malapit sa pamilya kung paano iyon nagawa ng kanilang anak na si Cesar. Kilala nila itong mabait na bata na parang wala namang problema, kaya para sa kanila ang kanyang mga kilos ay sadyang nakakapagtaka. Sa katunayan, isa pa nga sa mga kapitbahay nila ay inilarawan ang mga Ulalde na isang mabuti at napakasipag na pamilya, at kasama na rin doon si Cesar. Ayon naman sa inisyal na investigasyon na isinagawa ng pulisya, nakumpirma nila na sina Ruben, Aida, Oliver at Lisbeth ay nagtamo ng iilang tama ng bala sa kanilang katawan. Nang puntong iyon, ilang beses ding iginiit ni Cesar na ang kanyang pamilya ay mga kanibal at kinailangan niya di umanong patayin sila upang mailigtas ang sarili. Ang mga salaysay naman niyang ito ay nagdulot lamang ng mas maraming katanungan sa isipan ng mga tao. Una, ano kaya ang tumatakbo sa isipan ng binata? At pangalawa, bakit niya pinapaniwalaan ang mga bagay na ito? Dahil bago lang ang kasong ito, matatagalan pa bago makumpleto ang proseso ng psychological analysis para sa isang murder suspect. Gayunpaman, hindi makakaila na may posibilidad na si Cesar ay nagsasuffer sa delusion at iba pang mental health condition ng mga panahon na nagawa niya ang krimen. Ayon pa kay Dr. Louis Schlesinger, isang profesor ng psychology ng John Jay College of Criminal Justice, isang napakabihirang pagkakataon para sa isang teenager na gumawa ng mass familicide. At habang inaamin niya na mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ni Cesar, tinatanggap naman niya na maaaring talagang naniwala ang binata dito sa sandaling pinatay niya ang kanyang pamilya. Iniuugnay niya ito sa katotohanan na ang paliwanag o dahilan na ito ay hindi niya ibinigay sa pulisya sa ilalim ng interogasyon o pamimilit. Sa halip, sinabi niya kaagad kay Joseph ito nang siya ay pumasok sa bahay. Makaklasify di umano ito bilang delusional ideation kung saan siya ay tunay na naniniwala na ito ay isang totoong banta ng mga oras na iyon. Subalit upang makagawa ng isang opisyal na desisyon tungkol sa kanyang mental na estado sa oras ng krimen, isang mental health evaluation at competency exam ang malamang nahihilingin sa kaso ni Cesar. Habang parang madali sa atin para ipagpalagay na isa itong kaso ng criminal insanity, ang iba pang mga psychologists na nagre-review din sa kaso ay hindi pa ganoon kasigurado. Ito naman ay sa kadahilanan na may iilang factors na hindi pumapabor kay Cesar. Ang katotohanan na siya mismo ang tumawag sa pulisya at ang kanyang pag-amin sa nagawa niyang krimen kay Joseph at sa operator ay nagpapakita di umano na nauunawaan niya kahit konti ang kanyang mga kilos at lalo na ito ay mali. Sa karamihan ng mga state sa US, ang standard rule sa pag-plead ng guilty by reason of legal insanity ay nangangailangan na ang isang tao na may mental disease or defect ay walang kakayahan sa alinman sa mga sumusunod. Una, ang pagkakaalam niya sa likas na katangian ng kanyang mga kilos. Pangalawa, pangunawa sa likas na katangian ng kanyang mga kilos. At panghuli, pagkilala sa pagitan ng tama at mali sa oras ng paggawa ng krimen. Sa kaso ni Cesar, pareho niyang alam at naiintindihan ang likas na katangian ng kanyang mga ginawa. Kaya sigurado, kailangan niyang patunayan sa korte na wala siyang kakayanan sa pagkilala sa pagitan ng tama at mali
noong oras na nagawa niya ang krimen. Gayunpaman, ang pagbabanta niya sa sariling buhay o ang pananakot sa pagbaril sa mga pulisya ay nagkukumpirma na meron siyang kahit konting kamalayan na merong moral o legal na implikasyon sa pagpatay niya sa kanyang pamilya. Nagpapahiwatig din ito na alam niya ang kanyang mga ginagawa ay hindi tama. Napansin din nila na sa kabila ng pagtutok ni Cesar ng baril sa ulo ni Joseph ng ilang beses, kailanman hindi niya hinila ang gatilyo. Ibig sabihin, kung hindi talaga niya naiintindihan ang kabigatan ng kanyang mga kilos at na wala siyang kakayanang makilala ang tama at mali, siguradong nabaril niya na ito nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang target noong araw na iyon ay ang kanyang pamilya lamang at nang nagawa na niya ito, wala na siyang planong mandamay pa ng ibang tao. Pagkatapos maaresto, si Cesar ay dinetain ng may $10 million na bond at kasalukuyan itong nakakulong sa Bowie County Jail habang tumatakbo ang paglilitis. Dagdag pa doon, binigyan din siya ng sarili niyang abogado para sa depensa na si Attorney Jeff Harrelson. Noong September 9, 2023, humarap ito sa kanyang unang paglilitis para sa kasong capital murder of multiple persons at capital murder of a child under 10. Gayunpaman, nag-plead na siya ng not guilty sa harap ng judge na si John Tidwell sa ginawang court hearing sa Bi-State Justice Center. Maaaring mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng kasong ito bago sila makapagpalabas ng hatol at sentensya para sa binata. Pero ang sigurado lang, kapag ito ay napatunayang guilty, posible siya makatanggap ng death penalty o di naman kaya ay panghabang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol. Sadyang nakakalungkot ang kasong ito, lalo na sa mga namatay na pamilya, dahil siguradong hindi nila nauunawaan kung paano sila nagawang saktan ng minamahal nilang anak at kapatid. Hindi lamang sila binaril nito ng paulit-ulit, bagkus paisa-isa pa silang kinaladkad nito papasok sa banyo. Si Ruben ay isang huwarang ama na kilala sa kanilang komunidad na isang taong handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Gayon din ang kanyang asawang si Aida. Makikita rin sa mga video na ito kung gaano nila kamahal ang kanilang mga anak. Ang bunsong si Oliver naman ay napakabata pa para tanggalan ng karapatang mabuhay sa mundo. Ni hindi pa nga niya siguro naiintindihan ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Nakakalungkot lang na pati siya ay hindi na makakaranas ng isang masaya at normal na kabataan. Ang ate naman nilang si Lisbeth ay 24 years old lang din nang siya ay napatay. Makikita rin sa kanyang Facebook post na isa itong mabait at maalagang tao. Nakatakda pa naman sana itong ikasal sa susunod na taon, pero ngayon hindi na ito magkakatotoo. Naiwan ring mag-isa ang kanyang kasintahan na nagluluksa sa biglaang pagkawala ng kanyang nobya. Pagkatapos ng pagkamatay ng pamilya, gumawa naman ang panganay na anak ng mga Olalde na si Diana ng isang fundraising para makatulong sa mga gastusin sa pagpapalibing ng kanyang mga magulang at kapatid. Libu-libong tao ang nagpaabot ng kanilang tulong at pakikiramay sa pamilya, maging sila man ay kaibigan o karaniwang estranghero lamang. Sa kanilang obituary at mga memorial pages, nagbahagi din ng mga iilang alaala ang mga malalapit sa kanila sa pamamagitan ng pag-post ng kanilang mga larawan, videos, at mensahe para sa pumanaw na pamilya. Ito ay mga simpleng larawan na nagpapaalala sa kanilang mga ngiti at masasayang oras nang sila ay nabubuhay pa. Sila man ay nawala ng maaga, habang buhay silang maaalala ng mga taong nagmamahal sa kanila na hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin sa nangyari. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.